Sinong galit dito nung napanood ang proceedings sa Senado kagabi? Naiwasan kong magalit habang nanonood ako. Alam niyo ang naging sekreto ko kagabi? Para maiwasan ko ang aking galit, tumukus na lang ako sa kilay ni Chis Escudero. Itong Senado natin, nakakahiya! Yan si Chis Escudero, pinaka-nakakahiyang Senate President sa kasaysayan ng buong Pilipinas! Labor Leader Attorney Luke Espiritu binanatan sa Senate President Chis Escudero at mga senador kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbigay ng reaksyon si Labor Leader at dating senatorial aspirant Attorney Luke Espiritu kaugnay sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa latest Facebook post ni Attorney Luke Espiritu noong Martes, June 10, sinabi niyang gaguhan na umano ang Senado na binubuo ng mga trapo at dinastiya. Gaguhan na talaga ang Senado ng mga trapo at dinastiya na ito, ani Espiritu. Kaya panawagan niya, sa panahon na to, kailangan na ng direktang interbensyon ng taong bayan. Magkita-kita tayo bukas sa Senado. Kakatapos ko lang panoorin ang proceedings sa Senado. At itong maniobra na ginawa ni Alan Peter Cayetano, kakatawa. Ibabalik daw ang Articles of Impeachment sa House of Representatives para una, parang gusto niya lang magtanong sa House of Representatives. Ibabalik para tanungin ng House of Representatives, hindi ba ito illegal? Pwede bang i-certify nyo na hindi illegal to? Kung isang katutak na ewan ko tong si Alan Peter Cayetano. Di ba? Hindi ka mag-hear ng impeachment, yung articles of impeachment kasi gusto mo pang tanungin ang isang bagay na alam mo na dapat na sinagot na yan ng House of Representatives. Ito bang House of Representatives magpa-file ng impeachment complaint kung naniniwala silang illegal at unconstitutional yung pagtanggap nila ng impeachment complaints? At pagkonsolida sa isang impeachment complaint kung saan ipinasa na nila sa Senado. Diba? Alam nga naman sasabihin ng House of Representatives ay hindi ko masabi, illegal yata. Ganon. Diba? Parang naggagaguhan tayo dito eh. At second, ibalik daw sa House of Representatives para tanungin ng House of Representatives, sigurado ba kayo gusto nyong ituloy? Hindi ba nakakatawa itong Senadong ito? Ibabalik mo sa House para itanong sila kung gusto nyo, sigurado silang ituloy nila. Tapos itong kicker hindi daw itong 19th Congress ang magsasagot. Dapat ang 20th Congress daw. Talagang kompleto na yung gaguhan dito. Diba? Ang ginawa ng Senado, inando nila isang bagay na tapos na. Dahil sa ating konstitusyon, mag-i-initiate ng impeachment at boboto para ipasa ang articles of impeachment ay ang House of Representatives. It is as if hindi nangyari lahat yun. At umaasa to si Alan Peter Cayetano at itong mga senador na gusto maghugas ng kamay, umaasa sila na dahil iba na yung komposisyon ng mga kongresista, iba na yung sirkumstansya, sasabihin sa kanila, ay hindi na kami magtutuloy na file na. Anong ibig sabihin nun? Undoing something that has already been done. Which is really out of this world. Anomalous and unconstitutional. Can the Senate really undo yung trabaho ng House of Representatives na natapos na? At ibabalik niya sa House of Representatives para lang magtanong ng dalawang tanong na yun. Na nakakatawa. Again ganito katalino ang ating Senado. Ganito katalino. Sobrang talino. Pati yan ni Alan Peter Cayetano. Ibabalik daw ang Articles of Impeachment para tanungin ng House of Representatives. Pwede bang i-certify nyo na hindi illegal ito? Tapos pangalawang tanong na gusto nilang sagutin ng House of Representatives. Sigurado ba kayo na gusto nyong ituloy? Hindi ko maintindihan tong Senadong ito. At yang si Alan Peter Cayetano, if you strip yung
the garbo and the abogado. Yung kanyang motion ay simpleng tanga. Ito hindi na to mariresolve dyan sa mga hindi ko maintindihan yung mga traditional politician dyan sa Senado. Ang accountability, tanda natin, 600 million pesos nilustay. Ang prinsipyo ng accountability, ang accountability ng Vice President, dapat yan meron ng direktang intervention sa pambayan. Yun lang. May matinding banat din siya kay SP Cheese Escudero. Yang si Cheese Escudero, the most embarrassing Senate President in history. Sinet up mo ang delay. May Francis Tolentino na hindi mo nga alam na senador. Until the time na gusto niya lang ipadismiss ang impeachment, tsaka nagngangawa. Ang kakapal ng mukha nyo, kayo ang nag-cause ng delay na yan, na ngayon ginagamit nyo para ma-justify ang pinupropose nyong course of action, which is really to kill the impeachment process. Ang matapang na pahayag ni Luke Espiritu hinggil sa pagharang sa impeachment kay Sara Duterte. Matatanda ang 18 senador ang pumabor sa musyon ni Senador Alan Peter Cayetano na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, 5 naman ang naghayag ng pagtutol. Yung president na Senado natin, itong pinaka-nakakahiyang Senado sa lahat. Pinaka-nakakahiya. Embarrassing. This is an embarrassment. The Senate President we have is an embarrassment. Mahilig lang mag-ayos ng kilay. Ang may mga senador na mahilig suklay ng bigote. Embarrassing. May Francis Tolentino na hindi mo nga alam na senador until the time na gusto niya lang ipa-dismiss ang impeachment, saka nagngangawa. Diba? Talunan ka na nga eh. Di ba? Hindi ka nga nanalo sa beautiful election mo. Ngayon kapag gagawa ng maghahasik ng lagim. Nung time na hindi ka, alam mo yun, hindi ka outgoing, may oras ka pa para maging senador, hindi ka nagsasabi ng mga ganyan. Ngayon, napa-exit ka na, natalunan ka sa eleksyon, diba? Hindi ka nagparamdam na senador ka noon. Mga kasama, mabuhay ang ating pagkakaisa ngayong hapon na ito. Galit pa ba kayo? Sinong galit dito nung napanood ang proceedings sa Senado kagabi? Naiwasan kong magalit habang nanonood ako. Alam niyo ang naging sekreto ko kagabi? Para maiwasan ko ang aking galit, pumokus na lang ako sa kilay ni Cheese Escudero. Itong Senado natin, nakakahiya! Yan si Cheese Escudero, pinaka-nakakahiyang Senate President sa kasaysayan ng buong Pilipinas! At sino pa ba yung mga senador kagabi? Proud ba kayo sa kanila? Tolentino! Pasilito natin! Tahimik lang! Hindi ko alam kung anong mas maganda, mga senador na hindi nag-iisip o mga senador na nag-iisip. Parang mas masama kapag nag-isip ang mga senador natin, mas masahol pa. Imaginin mo, sino nga ba yung tsura ang pangalan nun? Yung nagti-10,000, nagbabot buying 10,000 IOU? Anong pangalan nun? Cayetano. Sana naririnig tayo dito nung Cayetanong yan. Akala mo magaling, magarbo, paabo-abogado, pero hindi ko maintindihan bakit hindi niya alam anong ibig sabihin ng forthwith. Abogado! Tanungin ko kayo, ano ang ibig sabihin ng forthwith? Turuan natin sila. Anong ibig sabihin ng forthwith? Sa kanya baliktad eh. Ang forthwith daw, hindi daw agad-agad yan. Hindi ko alam kung saan
pang galing law school. At imagine mo sa sobrang talino ni Alan Peter Cayetano, ha? Sobrang talino, ibabalik niya ang articles of impeachment sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. Ito bang inyong articles of impeachment? Illegal ba to o legal? Alangan naman sabihin ng House of Representatives, pinasa namin yan, sa tingin ko illegal. Ibabalik ka daw sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. House of Representatives, ibabalik namin sa inyo ang articles of impeachment dahil gusto namin malaman, sigurado ba kayo na gusto niyong ipatuloy ito? Pwede mo lang ka-textmate siguro ang House of Representatives, makukuha mo ng sagot eh. Ang talino talaga ng ating mga senador. Alam nyo, itong senador, ang Senado natin, hindi natin maasahan pagdating sa paglitis ng mga korap at mga paplander. At hindi rin natin maasahan sa kahit anong bagay. Nakasalang din sa kanila ang sahod. Mukhang hindi nila itataas ang sahod. Ang ganyang klaseng Senado na ayaw litisin ang mandarambong, ganyan din ang Senado na hindi magbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. Sahod! At tayo ngayon naharap sa peligro at ito'y hindi na biro. Nasa punto na tayo na hindi na ito biro. Ang buong lipunang Pilipino, ang ating mga naghaharing uri, ang lahat ng mga dinastiya, ang lahat sa kanila ay kumakampi na kay Rodrigo Duterte. Pag sinabi natin Dutertismo, hindi na yan tungkol kay Rodrigo. Pag sinabi natin Dutertismo, yan na yung ideolohiya ng buong naghaharing uri. Ang Dutertismo ay isang politika na walang laman, walang binibitbit na solusyon sa kahirapan. Simpleng pagsasamba kay Duterte ang laman yan. Pag tinanong kung ang ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, tataas bang sahod? Hindi. Kung ang ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, magiging regular ang mga manggagawa? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kumampi ka kay Duterte, gusto mo mapalaya si Duterte sa Hague? Gusto mo ba maging presidente si Sara Duterte? Ang ibig bang sabihin yan, may lupa ang mga magsasaka? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kinampihan mo si Duterte, may pabahay ang mga maralita? Hindi rin. Walang laman. Ang simpleng laman yan ay sambahin si Duterte at ang ating mga trapo at ang ating mga political dynasty ay nagkukumahog na magkukonsolida sa ilalim ni Duterte. Napakaswerte ng Duterte family. Parang naging ama na ng buong bansang Pilipinas si Rodrigo Duterte. Ka-level niya na si George Washington. Ka-level niya na si Fidel Castro. Ka-level niya na si Mao Zedong. Ka-level niya na si Lenin. Mga ama ng kanilang sari-sariling bansa. Sa Pilipinas, ang ama ng ating bansa ay si Rodrigo Duterte. Sinasalamin lamang ng Dutertismo ang pinakamasasahol na aspeto ng lipunang Pilipino. Dahil ang lipunang Pilipino ay mapagsamantala ang mga naghaharing uri. Pumapatay sila, nagnanakaw sila, hindi sila nagbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. Ginagawa nilang basura ang ating lipunan. Ang Dutertismo ang salamin ng lahat ng yan. At ang ibig sabihin ng nangyari kagabi, nanalo na naig ang Dutertismo, mga kasama. At yan ang magiging kalaban natin sa mga taon na lilipas hanggang 2028 and beyond.
At walang ibang kakalaban sa pagbagsak ng ating lipunan sa basurahan, sa magiging banana republic ng Pilipinas. Walang ibang haharap sa kanila. Anungin ko na lang kayo. Sino haharap sa kanila? Si Marcos? Sino haharap sa kanila? Ang mga politiko? Sino haharap sa kanila? Sa Dutertismo at sa mga dynasty? Ang kabayan! Kayo! Kaya nandito tayo ngayon. Gusto natin i-remind sila. Hoy! Umiiral pa kami, ha? Umiiral pa kami! Muntik na namin nga kayo pasukin, eh! At ito isang pangako. Pag hindi nalite si Sara Duterte, sinong huhusga sa kanya? Sinong magbabuo ng puwersa? Sinong wawasak sa Dutertismo? Mabuhay kayong lahat! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.